Jordan Poole kanina si Jaren Jackson Jr. versus Wizards na nagtala ng 16 points, 5 rebounds at 1 block. Si Desmond Bane naman meron 26 points. Talo nga lang versus Washington Wizards kasi andon ang original na Jordan Poole. Merong 27 points at 4 3-point shot. Kasama si Kuzma na merong 21 points at 13 rebounds. Wala sa Memphis si Aquaman Steven Adams dahil na din sa season-ending injury at surgery. Si Ja Morant suspended pa rin until December. Nasa 22 games pa nga antayin. Ngayong taon din nagsimula ang bagong contract ni Morant. So ang sinasabi doon, no pay yung mga games na hindi niya malalaro. Pero binigyan kasi siya ng mas maluwag na penalty dahil pinayagan siyang sumama sa team at mag-practice. Kahit noon sinabing may kailangan munang gawin si Morant bago mapayagan na sumali sa team activity. Hindi naman yung diniklose ng team at ng NBA. Sa report kasi dapat makakabalik si Morant by December 24 versus Atlanta Games. Hindi yung Pacers dahil pang 25 games pa lang yun. Ang nilagay pa doon, eligible na makalaro si Ja Morant by December 19 versus Pelicans, 23 games after. Hindi aabutin si Morant ng in-season tournament until December 9. Kabracket nila ang Suns, Lakers, Utah at Blazers. Tangi yung Suns at Lakers ang merong mga star player. Saktong wala doon si Morant at kailangan kasing gawin ng NBA doon ibenta yung in-season tournament dahil nga kakasimula pa lang noon at titingnan kung mapapatagal nila. So hindi rin masyadong pansin yung suspension ni Morant na babawasan unti-unti. Kahit sinabi ng NBA hindi nila paikliin ang suspension na yon. Sinabi rin ni CJ McCollum hindi mag-a-appeal si Morant para paikliin yun. Ang sinabi doon eligible siyang makabalik by December 19 versus New Orleans. Dapat hindi pa yun. Sa Golden State naman si Draymond Green expected na makakalaro versus Houston. Ito kasi yung next game nila after ng Sacramento. Tapos back-to-back pa sila versus New Orleans. Sila yung isa sa may pinakamahirap na start ng season or opening week. Balak din niya maglaro ng back-to-back game dahil sa bagong rule. Kailangan kasi ng 65 games para sa kahit anumang award. Nasa 5-on-5 practice na ito si Draymond. Bukas pa pwedeng i-announce kung makakalaro nga ito si Draymond pero hindi alam kung magkakaroon ng minutes restriction or magiging off-the-bench player siya. After naman manalo ng Warriors sa Sacramento ay nagkaroon naman ng injury si Steph. Sumasakit yung paa niya. Sa game pa lang versus Kings nilalagyan na ng ice yung paa ni Steph sa locker room. Naka 41 points pa rin siya noon. Kahit walang injury si Steph, pwede pa rin naman siyang hindi maglaro sa back-to-back game dahil nasa exception siya. Hindi siya mabibigyan ng penalty doon. Mostly precautionary measure yung binigay kay Steph dahil nga meron pang dalawang back-to-back games ang nakaabang sa kanila. Isa sa road at isa sa home court nila. Nakascore naman ng 51 points si Zach LaVine versus Detroit. Ito ata yung pinakamataas na points so far sa ngayong season. Ito din yung kanyang career high. Kaso natalo pa rin versus dito sa Detroit. Yung mga fans, mixed reaction sa performance ni LaVine na sinabing bakaw siya dahil hindi nakakuha na kahit isang assist. High usage kasi itong si LaVine. 37 minutes, nasa 3 turnovers. Good pa rin yun. Yun nga lang, walang assist na naibigay dahil natapos ang game na yun 29-16 sa assist pabor sa Detroit. Ang Miami naman 1-2 record ngayon sa start ng season. Natalo sila versus Minnesota. 25 points at 8 rebounds para kay Naz Reid. Nang lamang na ng 23 points sa Minnesota sa 2 minutes mark, sinigaw ng mga fans, "Where is Jimmy?" Napaplying kiss pa itong si Tito Jimmy sa crowd. Busy kasi kay Shakira. Hindi naglaro si Tito Jimmy sa third game dahil sa loophole ng bagong rule. Dahil hindi naman talaga siya eligible na ipahinga. Wala din siyang injury, wala silang back-to-back. As in, ginawa lang ng Miami. Pinahinga siya dahil nakakita sila ng loophole. Doon kasi magaling maghanap ang Miami Heat. As in, kahit sa mga trade dati pa nagagawa nila ng paraan yon para sa mga restriction. So naisahan ulit ng Miami ang NBA. Ang ginawa lang nila, nagpaalam na maaga sa liga na hindi palalaroin si Tito Jimmy sa third game. Ang susunod kasing kalaban ng Miami Heat Bucks sa October 31. Nakalagay sa rulebook na pwede magpahinga ang player kung ipapaalam nila ng mas maaga. Nagpaalam kasi ang Miami at dahil sa loophole na yon, pwedeng gayahin ng ibang teams.